Binabantayan convergence matapos malusaw si Invest 99W, pumalit si 90W. Namataan din sa katimugang bahagi ng Guam. Magiging ganap na bagyo ba ito sa mga susunod na araw? Alamin. At bagyong Tino, sa 1-minute average, isa na siyang ganap na typhoon. Susundin na rin ba ni Pag-asa since nasa forecast nila ay typhoon category na rin ang kanilang forecast. Naasahan nakataas sa tropical cyclone wind signals, magsisimula mula sa number 3 ang bahagi nito ng silangan ng Eastern Samar, kabilang na ang buong Southern Leyte at Surigao del Norte. Nalalabi ng tropical cyclone wind signal na itataas, tatalakayin. At mga posibleng unang ilalandfall ni Bagyong Tino, Severe Tropical Storm Tino man yan o maging Typhoon Category Tino, tatlong area ang posibleng tatamaan. Ano-ano mga area ito? Alamin. Gaya na aking sinabi kahapon, malawakang ulan na ngayon ang umiira sa buong Eastern Visayas, kabilang na ilang bahagi ng Northern Mindanao at Surigao Region at Southeastern Luzon. Metro Manila dahil rin sa hatak ng quadrant ng ating northeasterlies, magbubunsod tayo ng mga kalat-karat pag-ulan na may ilang pagkilat at pagkulog. Nanalabi ng Extreme Northern Luzon, epekto naman ng shear line, magpapaulan sa hilagang bahagi ng Northern Luzon ngayong araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa unang Lunes ng November 3, 2025. Ang oras sa ating Boss Mike na umaga ay alas 11:36 na ng umaga. Well, kaya nga po na ating report kahapon ay asahan na within 48 hours nga po magsisimulan magkakaroon ng mga pag-ulan at unti-unti na magiging masungit ang panahon sa silangang parte ng Southeastern Luzon, Eastern Visayas at Mindanao, which is nangyari na nga po simula kaninang madaling araw. At makikita dito sa ating Doppler radar imagery, malawakan na po na pag-ulan at yung mga quadrants at yung surface trap na nahahatak na ngayon nitong si Bagyong Tino ay nagdudulot ngayon ng maulang panahon sa buong silangan ng Luzon, Southeastern Luzon. Damay na rin ang parte ng Metro Manila, Calabarzon at most of Southern Luzon hanggang Visayas na po yan. At makikita sa ating lightning detection system dito sa pinaka-dashboard, nasa bilang na 391 na raw ang total na lightning strikes. Kaya pinag-iingat po mga kababayan natin at gaya na ating mga unang paalala ay mag-prepare na po tayo dahil hindi natin mapipigilan pa ang pagraragasa nitong si Tino sa buong Kabisayaan. Mag-ready po dahil very climatic o mataas po yung magiging storm surge ng dala ni Tino at halos magiging epekto nito halos kapareho ni dating Bagyong Yolanda at ni Ursula. Siyempre magbavary lamang ito sa maximum sustained wind at yung magiging dalang ulan nito. Pero yung halos dadaanan kasi nito sa Visayas, nitong si Tino, halos kapareho o halos malapit sa magiging galaw nila Yolanda at ni Ursula. Kung maalala niyo po ng mga nakaraang yung 2019 po, yung huling dumaan si Ursula ay grabe ang naging damage. Although category 1 typhoon ang inabot ni Ursula last 2019. At ngayon ay ganun din halos ang magiging daan ni Tino at paghandaan po natin dahil alam na po natin ang mangyayari siguro naman sa mga dating mga nakaraang nararanasan ng mga taga Visayas, alam na po natin ang gagawin. Kung kailangan pong lumikas na po, ay lumikas na po dahil posible pa rin ang tropical cyclone wind signal number 4 to number 5 sa magiging o depende sa maximum sustained wind dahil nga po sa 1 minute category na ni Tino ay typhoon category na po ito. Ayun nasa 140 km per hour. 1 minute average pa lamang po yan At sa kanyang 10 minute average dito ay pasok na rin siya sa typhoon category. So inaasahan natin ngayon anumang oras ngayong araw itataas na yan ni Pag-asa as typhoon category dahil umaayon na rin yung forecast niya na within 24 hours nga po mula kahapon ay itataas na rin ito o nakataas na ang forecast sa pagiging typhoon category. Kaya alam na po natin ang gagawin. So, mula sa lightning detection system natin, gamit ang ating real-time lightning detection system,
hindi pa kasama yung 100 plus minutes ago, ay nasa total of 418 ang outer lightning strikes. Inner natin ay 401 lightning strikes. Antayin natin mag-load yung 100 plus. Ayan na po, nag-load na. At mukhang lagpas 1,000 siguro ito. Ayun, napakadami. 3,115 kasama na yung 100 plus minutes or within 2 hours na po ito na total lightning strikes. Mapapansin nyo po, kabilang na ang kalurang bahagi ng Northern Luzon. Diyan sa may bandang Zambales, nagkaroon din sila ng malawakang pagkulog at pagkidlat. Siguro past 20 o within 2 hour period, nagkaroon ng malawakan na pagkulog at pagkidlat. Kabilang na ang Palawan, buong South de Luzon, dito rin daw sa Metro Manila, paligid ng Metro Manila, malapit. Northeast de Luzon, yan, kanina 2 hours, mga 100 plus minutes ago po yan. Ngayon, ang aktibo ngayon ay ang dito sa may bandang Bicol Region at Eastern Visayas. Ayan, ito ngayon yung mga latest, yung mga nagpa-flash na yan. Yan ngayon ang mga kasalukuyang malawakan ng pagkulog at pagkidlat. At asahan nyo, mabagal i-drag itong ating mapa dito sa ating lightning detection system dahil mahigit 3,000 na po ang bilang ng mga lightning strikes. Kaya asahan nyo po, mahirap i-load sa inyong webpage. Kailangan ng mas mabilis-bilis na internet para makita nyo ng mabilisan. So medyo lagi ngayon yan dahil ang laki ng bilang ng lightning strikes. Ito po yung disadvantage kapag sobrang dami ng data ang pumapasok. Pero gusto kasi natin makita in actual yung mga lokasyon ngayon ng mga lightning strikes within 2 hours. Kaya natin ginawa ito. So at least in detail makikita po natin ang grabe ang dami ng pagkidlat sa loob ng 2 oras. So mahigit sa 3,000 po. Yung inner natin nasa 3,077 lightning strikes na po. Kaya mag-iingat pong kababayan natin dahil binanggit na po natin. Kahapon sinabi nga natin within 75-hour period. Ngayon within 48-hour period na po. Kasi medyo bumilis ang kilos nitong si Tino bago ito lumapit dito sa pagitan ng Guian Eastern Samar at Surigao o sa may bandang Dinagat Island. Ang lumalabas na magiging trajectory niya. So, i-discuss natin mamaya yung mga posibleng ilandfall ni Tino mamayang konti. Sa ngayon, yung lightning strikes natin mula sa Metro Manila o sa amin sa Caloocan, 213 km ang layo ng aktibong lightning strikes ngayon na nadetect. So, malamang dyan yan sa may bandang Eastern Visayas at Bicol Region ngayon ang kasalukuyang active na nadetect ng aking lightning detection system. So kung titingnan natin dito sa pinaka-blitzer term na kung saan ay nagdi-distribute tayo ng ating mga data ay tuloy-tuloy ang mga pagkulog at pagkilat ngayon ang makikita dito sa Southeastern Luzon at Visayas na kung saan ay niraragasana ng may bugso na ng hangin dyan at malawakan na po ang pag-ulan ang nararamdaman ng mga taga-Eastern Visayas. So hindi po tayo nagkulang ng paalala mula pa nung kahapon at noong isang araw ha. Ingat po at kung kailangan maglumikas na po hanggat maaga ay lumikas na. Kung alam ninyong delikado ang inyong lugar lalo na sa mga potential na pagbaha at pagguho ng lupa ha. So paulit-ulit ko na lamang sinasabi yan dahil marami pa rin tayong mga kababayan na minsan ayaw talaga nilang iwan ang kanilang mga tahanan dahil sa mga iba't ibang mga kadahilanan. Pero kasi ay delikado po o nanganganib naman ang kanilang mga buhay kung ganun ang magiging mindset nila. So, kung kailangan ng forced evacuation sa ating mga official ng gobyerno o local government units, ay kailangan na po nating i-initiate kesa naman maraming masawi sa ating mga kababayan dahil sa pagragasa nitong si Tino sa loob ng 48 oras. So, kung titingnan naman natin sa ating Doppler radar imagery, hopefully stable ito. So, universal blue muna natin para makita natin yung mga maninipis at malalawak na mga pag-ulan. Hopefully, ang Visayas abot ng radar. Mukhang hindi masyado abot, pero hopefully, ang radar sa Cebu ay active na ngayon. Ayan. So, yung radar siguro sa may Cebu ay aktibo na. Inactivate na po ni Pag-asa. So, hindi 24/7 pinapagana nila yung Doppler radar which is hindi proper o hindi tama yung ganun na ina-activate lang nila yung Doppler radar tuwing mayroong mga calamity or bagyo. Kailangan dapat 24/7 yan kasi importanteng namomonitor po natin yung mga dalang ulan araw-araw. So makikita po natin sa Doppler radar imagery ang eastern part ng Luzon. So damay na dito sa may bandang Northern Luzon. Dapat may radar dito na gumagana eh. Hindi natin alam bakit hindi gumagana ang Apari radar.
Ang alam natin, mayroong APARI radar na naka-install dyan. So sana maayos ito ni Pag-asa. Sana lahat ng ating mga Doppler working po. Importante kasing namamantayan natin talaga yung dami ng ulan. Ito ay isang paraan para malaman natin yung mga posibilidad na magiging baha sa area na kung saan mataas ang threshold ng Doppler radar o yung ibubuhos ng ulan, yung precipitation estimation. Importante talaga po yan kasi para malaman natin yung mga estimated na lugar na babahain po talaga. Yan. Importante talaga yan. So, kailangan sana ay mapagana lahat ni Pag-asa yung ating mga Doppler radars. Makikita natin ang malawakang pag-ulan at kalat-kalat o very scattered ngayon ang umira sa Bicol region. So, mula Surigao del Norte na po yan hanggang Sorsogon. Malamang ang buong Visayas na ay dito sa Eastern Visayas, malawakan na rin ang mga pag-ulan. Moderate to heavy rain showers yan na may kasamang storm surge. Kaya nakataas na ang tropical cyclone wind signals dyan sa buong Eastern Samar. Yan, malamang yung area dito sa may bandang pagitan ng Borongan, Tacloban hanggang Surigao del Norte, diyan sa may bandang Surigao City at Dinagat Island. Nakataas na yan sa tropical cyclone wind signal number 3 at dito sa nalalabi dito sa inner ng hanggang Cebu, ilang parte ng Panay Island, hilagang bahagi ng Cebu siguro hanggang buong Cebu hanggang Bohol, nakataas yan sa tropical cyclone wind signal number 2 malamang. Kahit hindi natin silipin sa TCWS ni Pag-asa. Malamang yan ang magiging range niyan kung i-accumulate yung tropical cyclone wind signal o i-extend natin. So, yun po yung nakataas yan at asahan po ang grabing mga pag-ulan na ang nararanasan ninyo sa Eastern Visayas ay stay put po at maghanda-handa na po. O very prepared po tayo. Hopefully, naka-ready na po mga kababayan natin. Hopefully, naabot natin sa kanila kahapon pa yung ating mga panawagan, mga folks. Samantala sa ating thunderstorm advisory, well, nakataas ngayon ang buong Kabisayaan. Tinaas na nila 1 to 2 hours po ang expectancy ayon sa data feed ni Pag-asa. Hanggang Palawan na po yan ha. So, kasama ng El Nido at Taytay na nakataas ang persisting ng lightning strikes. 1 to 2 hours po. So, kitang-kita naman sa Doppler radar. So, understood na po o self-explanatory na po yung indicated dito ng thunderstorm advisory dahil meron tayong active na real-time na mga pagkulog at pagkidlat ngayon sa Bicol region at Eastern Visayas. Ay, kitang-kita naman ninyo ng mga folks. So, very self-explanatory na po mga folks. Mula sa ating current conditions, well, as usual, overcast na po tayo, gloomy, cold, humid, at may mga light rains na pong umiiral sa atin. So, habang nagtatabas si Tino, asahan na natin na manaka-naka na ang magiging pag-ulan natin sa Calabarzon area at ilang bahagi ng Metro Manila ha. So maaring umabot din yan sa ilang parte ng Central Luzon, especially dyan sa pagitan po ng Nueva Ecija, Bulacan. Yan, medyo makakaramdam pa rin tayo ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan. Sa lowest temperature na itala na kay weather station, kaninang 2:56 AM ng madaling araw, nakapagtala kami ng lowest of 24.6 degrees Celsius. Kahapon, mataas pa rin ang naging air temperature namin, at least 33.6 degrees Celsius. Kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:23 PM. Ibig sabihin, mataas ang naging heat index pa rin namin kahapon, pumalo ng 46.5 degrees Celsius po. Ngayon, dahil sa very gloomy nga po ang halos buong bansa, hindi muna tayo mag-uulat ng ating heat index dahil asahan na natin ang very cloudy o mostly cloudy halos ang buong bansa natin dahil sumusungit na po ang panahon dito sa silangan ng bansa natin, ng Pilipinas. Kaya asahan, mababa ang ating heat index. So, diretso agad tayo sa ating PH extremes in past 24 hours. Nangunguna naman sa pinaka-highest air temperature ang Dagupan na may 34 degrees Celsius na highest air temperature since past 24 hours. Sa lowest temperature naman sa Baguio, almost stationary na 18 degrees Celsius. So medyo mataas-taas pa rin ang kanilang temperatura ng konti. So hindi pa rin bumababa sa 15 degrees Celsius yung pinaka-lowest temperature sa Baguio. Ang Romblon naman ay nakaranas in past 24 hours ng 29 mm na total rainfall. Pero kami sa Caloocan kahapon ay light drizzle lamang na 0.6 mm. Ngayon ay medyo mataas-taas at 8.1 mm at tuloy-tuloy pa rin kami nakakaranas na mga intermittent na mga light rain showers. Sa ngayon, mga light rain showers muna na may velocity of 7.2 mm. So medyo moderate ang bilis ng buhos ng ulan. Humihinto-hinto ito, then bumubugso-bugso yung buhos. Well, alam na po natin mangyari kasi nga po yung outer rain trough nitong si Tino umaabot ngayon yan dito sa Metro Manila, yung pinakadulong outer trough.
Malakas po yung front quadrant, ibig sabihin yung frontal right and left ng quadrant ni Tino. Malakas po ha yung ascending ng water vapor, kaya aabot yan yung ascending at hatak sa ating northeasterly surface wind flow na mag-a-accumulate ng water vapor. Aabot yan sa Metro Manila ang mga pag-ulan. Hindi nga lang matindi o hindi naman gaano grabe ang magiging ulan natin sa Metro Manila at Calabarzon, pero asahan halos magiging maghapon na po ang magiging buhos ng ulan natin yan. So magpayong na lamang po mga folks kapag kayo ay nasa labas ngayon since araw nga ng Lunes. So alam na natin, suspended na po ang klase siguro sa buong Eastern Visayas, kabilang na ilang parte ng Bicol Region. Nakasuspend na siguro ang mga klase dyan dahil sa tropical cyclone wind signal na itinaas na rin ni Pag-asa. So malamang suspended na mula pa kaninang umaga. Nag-declare na sila. Pero dito sa bandang Calabarzon at Metro Manila, hindi naman grabe ang aabutin natin kay Tino, kaya mukhang hindi naman siguro nag-suspend ng klase dyan. Diyan sa may bandang Calabarzon, Metro Manila at buong Northern Luzon. Hindi naman tayo maaabuti ng matinding epekto ni Tino. Dahil dito sa may bandang Visayas, tatawid itong si Tino. Hindi masyado tayo maapektuhan. Kaya yung magsususpend lang siguro ng klase, ang buong Visayas siguro. Siyempre, magsisimula muna yan dito sa may bandang Samar, Eastern Samar, Leyte, Sorsogon, yan. Abot yan sa may bandang Catanduanes hanggang Legazpi. Yan, nakataas kasi ang tropical cyclone wind signal siguro dyan, kaya nagsuspend na rin siguro ng klase. So damay-damay na ang buong Cebu niyan within 48 hours. Damay-damay na yan hanggang bukas siguro yan, suspend ang klase. So yun po. Pero dito sa atin siguro sa Metro Manila, wala naman siguro magtatangka na magsuspend ng klase dahil hindi naman magiging grabe ang epekto sa atin sa Metro Manila at ilang parte din ng Calabarzon area. So malinaw yan mga folks ha. Sa ating outside humidity, well, obvious, 93%. Very concentrated tayo ngayon. At tumaas ng 1% since last hour. So, very saturated tayo. At ang ating barometric pressure ay 1,009 hectopascals and steady to since last hour. So, medyo moderate ang ating air quality. So, medyo nagkakaroon ng thermal inversion o trapping. So, magmas na lamang po sa mga sensitibong mga baga natin ngayong araw. Dahil nasa 74 moderate ang ating air quality. Hindi masyado maganda yung ating air quality. High tide, low tide status, well, pa-low tide po. Well, asahan na natin mataas ang buong alon sa buong eastern sections ng bansa at malamang unti-unti mataas na rin dito sa may bandang Kanluran dahil sa epekto nga po ng northeasterly surface wind flow na medyo masisigundahan pa nung trough ni Bagyong Tino. Lalo na't kapag ito ay naglandfall mamayang gabi na siguro, mga bandang gabi, kasi ay mabilis yung nagiging kilos ngayon ni Bagyong Tino. So baka mamayang hapon o siguro mga gabi na maglalandfall ay lalaki na rin yung accumulated ng hatak ng ating hangin dito sa may bandang Kanluran ng bansa. Ma-accelerate yung daloy ng northeasterly surface wind flow. So sasamahan niya ng ilang water vapor. So malinaw yan mga folks. So huwag muna tayong pumalaot, delikado po pumalaot, lalo na sa silangan na kung saan malapit sa pinakasentro ni Bagyong Tino. Probably siguro typhoon category na siguro ngayong 11 na itinaas ni Pag-asa. Hindi pa natin nakikita pero asahan yan ha na itataas na rin yan ni Pag-asa. Anytime po. Inaantay lamang kasi nila yung pagtaas na rin siguro ni GMA pero posible na rin mag-design si Pag-asa na itaas yan sa typhoon category. Anong amang oras ngayong araw po para malinaw sa atin? So, pa-low tide po tayo at mababa naman yung sea level natin in 3 days po hanggang 4 days. At least mga 0.9 to 1 meter ang naglalaro lamang na high tide nito. Ngayon, since low tide po tayo, so mababaw yung sea level, pero delikado dahil maalon at mabugso ang hangin natin. Lalo na yung storm surge dyan sa silangang bahagi ng Eastern Visayas, Bicol Region at bandang Dinagat Island. Ingat po at delikado. Huwag muna tayong pumalaot dyan. Siguradong delikado. Nakakapaminsala siya. Sa ating almanak naman, sumikat ang haring araw kaninang 5:52 AM at lulubog po ito mamayang 5:27 PM. At sa moonrise and moonset, well, almost mag-uunang full moon na tayo. Ay nasa 93% illuminated. Magmo-moonrise pa po ito mamayang hapon pa po, 3:30 PM at bukas na ng madaling araw ng 4:08 AM naman ito lulubog. At sa ating local weather outlook para ngayong Lunes at Martes, well, partly cloudy tayo ngayon. Slowly ay maulan at may mga localized thunderstorms, asahan natin yan.
may mga 100% chance of rain, kabilang na ang Metro Manila. Bukas tuloy-tuloy pa rin tayo dahil sa dito bukas ng Martes magiging maulan pa rin tayo at 100% chance ng pag-ulan. Epekto na rin kasi ni Tino yan. So malinaw po yan mga folks. At highest and lowest temperature expected maglalaro 31 degrees Celsius and lowest temperature expected 26 degrees Celsius. Sa local weather advisory, bagamat late na ito, 3 AM pa ito ni-report ni Pag-asa. Pero namataan nila si Tino o Severe Tropical Storm Pan itong mga oras na ito, si Tino or international name Kalmegi, namataan 440 km na ng east ng Guian Eastern Samar. Kahapon ni-report natin mga around 613. Mga around 600 km east of Guian Eastern Samar yung huli nating synopsis kay Tino. Kaya siguro kaninang madaling araw mas malapit na siya, so around 440 km na po ang lapit nito sa east ng Guian Eastern Samar. So tama naman yung analysis. Maximum sustained wind 110 km per hour. Yung mga oras na yan ng measurement nila. At bugsong umaabot ng 135 km per hour. So under severe tropical storm nga po sa kanila. So yun po at magiging mag-gloomy pa rin tayo hanggang sa Miyerkules, hanggang Huwebes po yan. At dahil meron na naman tayong panibagong low pressure area na maaring na monitor nga po, may bagong invest na naman. Pumalit kay 99W matapos itong malusaw kahapon. So tatalakayin din natin yan mayang-mayang konti. So, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Well, very obvious naman po ang buong Kabisayaan, kabilang na ang buong Southern Luzon, lalo na sa silangang parte ay moderate to heavy rain showers na ngayon ang umiral na may kasamang storm surge. So, tingnan natin yung heavy rain potential ay ang buong Eastern Visayas. Yan. Well, nakataas na nga po sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 and number 2 ang paligid na yan. Binanggit na natin kanina. Makikita po natin ang malawakan na heavy rain showers ngayon, apektado na, kabilang na ang Bicol region, umaabot na rin sa ilang bahagi ng Quezon Province, Aurora region, at yung trough ay nagpapang-abot na rin sa Metro Manila, kaya inuulan-ulan tayo dito. At ilang parte ng Calabarzon. Pero most concentration ng matinding ulan, mostly violent na to na may bugsong hangin, ang Eastern Samar region, ang buong Samar, buong Leyte na, apektado na rin, at buong Surigao region po, apektado rin ang Caraga, Northern Mindanao, yan, kabilang ng Central Visayas o halos buong Visayas, apektado na po ng mga malawakang pag-ulan na ito. So magtatraverse yan, unti-unti, apektado na rin ang buong Negros at Panay Island, within 48 hour na po yan, hanggang Palawan yan within 48 hour period po yan. So asahan natin ang magiging maulan yan hanggang bukas sa buong Kabisayaan at Palawan habang tumatawid itong si Bagyong Tino. Sa bahagi naman o nalalabi ng bandang Mindanao, mauulan rin ang buong central ng Mindanao, kabilang na ang Davao region po. So apektado ang buong Davao de Oro, del Norte, del Sur. Yan, lahat ng del Sur, del Norte o lahat ng area ng Davao region ay makakaranas sa kayo ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan. At may mga bibugsuri ng hangin kasi makakahatak ito ng ilang southwesterlies dito sa may bandang Katimugan, although manipis ito, pero yung trough kasi ng embedded ng intertropical convergence zone, magdadivert ito sa direksyon ni Tino dahil hahatakin nito ang lahat ng trough dito sa Katimugang bahagi ng Mindanao. So malinaw yan. So maging ang buong Sorsogon, mapa North Cotabato man yan o mapa South Cotabato hanggang General Santos, asahan ang very gloomy at maulan at may mga aasahan din tayong mga storm surge. At mula naman sa may bandang Zamboanga Peninsula, well, gloomy rin tayo, pero dito sa ngayon medyo light to moderate muna ang mararamdaman ng mga taga Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Zamboanga City at mga isla ng Basilan at Hulusulupo. Pero paglapit dito sa may bandang Osamis region o Misamis Oriental hanggang buong Northern Mindanao na po, asahan ang moderate to heavy rain showers po dahil yung frontal quadrant ng bagyo ay mataas sa pinaka-frontal. Ano ba yung frontal quadrant? Well, ilang beses na natin pinapaliwanag yan May tinatawag na quadrants ang bagyo. Yan. Yung front quadrants halos magkapareho lamang sa quadrants ng south. Yan. Ang direction kasi ng bagyo ay pakanluran, kaya ang direction niya ay paganyan. So, ito po yung upper right quadrant. Yan, ito po yung lower left. Lower left ng upper left pala, sorry, kasi nakaharap dito yung bagyo. So, upper left quadrant,
Malakas po ang ascending ng water vapor dyan, kaya yung area na tatamaan halos kung saan nakaharap ang bagyo ay malakas ang dala ng ulan nito. Yan. Una kasing nakaharap yan dito, kaya asahan ang grabing ulan dito sa area na yan. So, expected po ang grabing pagbaha at alisto po sa mga pagguho ng lupa anytime. Discuss natin further yung mga quadrants na yan. Pero malinaw po na apektado ngayon ang buong Eastern Visayas. Kabilang na ang buong Southern Luzon, very gloomy tayo, may mga light to moderate, kabilang na ang Mimaropa. Pero pagdating ng Calabarzon, Metro Manila at Central Luzon, very gloomy rin tayo. Expected ang mga light to drizzle to some moderate rain showers, lalo na dito sa bahagi ng Bulacan hanggang Pampanga at bandang Gapan, Nueva Ecija po. The rest ng bandang Northern Luzon, at least medyo moderate pa kayo dyan, hanggang dyan sa bandang Ilocos region, dulong bahagi ng Batanes Group of Island, Babuyan Island, hanggang dyan sa may bandang Santa Ana, Cagayan, or most of Northern o extreme Northern Luzon, at least katamtaman ang panahon muna ninyo dyan. Hindi masyado ninyo ramdam ang presensya nitong si Tino. Pero asahan po ang mga isolated rain showers and localized thunderstorms dahil po sa mga surface trap na magiging inflow papunta kay Tino, ha. So magiging maulap tayo, magiging intermittent na maaraw, biglang kukulimlim, then magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms. Expected po yan sa maghapon. Pero moderate ang general weather conditions ninyo sa extreme Northern Luzon. Pagsapit lamang dito sa may bandang Central Luzon pababa, dito mas gloomy na kami, kabilang na ang Metro Manila at Calabarzon area. Yan. So magiging maulan pa rin tayo dyan hanggang bandang Calabarzon area. Yung pagtawid ni Tino sa mga susunod na araw or within 48 hours nga po, hindi tayo masyado maapektuhan ni Tino, kaya lang yung ulan na mahahatak nito dito sa may bandang upper quadrant nga po o front quadrant na i-discuss natin mayang konti sa TC sector section na kung gaano ang estimated na ulan ang magiging dala nito. Well, i-attempt natin i-load yung WRF para sa estimated accumulated rainfall sa loob o sa susunod na 24 oras. Kukunin natin yung data mula kay Pag-asa din. So, yun po, ha. Kaya yung nakikita ninyo na rainfall forecast ay kinuha yan base sa WRF ng GFS at ECMWF, which is i-discuss din natin yan. So, malinaw po yan mga folks, ha. Magiging very concentrated ang gloomy natin mula Metro Manila, pababa na yan ng buong hanggang Mindanao, ha. Very gloomy at concentrated na magiging maulan tayo. Kaya lang ang mas high risk nga po dito sa may bandang Visayas. So maghanda-handa po ang lahat. So mula sa pinaka-estimated or rainfall forecast natin o MLP, well, siguro may idea na kayo dahil nagre-report na si Pag-asa ng assessment ng status ni Bagyong Tino at yung mga rainfall forecast advisories nila. Well, as usual naman, nakataas na sa buong bahagi ng Eastern Visayas at Mindanao. Ayun, kitang-kita naman po, apektado na ang Eastern Visayas, buong Samar region, damay na ilang bahagi ng Bicol region hanggang Surigao region. Nakataas na rin ang pinaka storm surge diyan sa baybayin, ha. Yan, nakataas na. Moderate to heavy rains umaabot din sa may bandang Aurora region, yan, dahil yung frontal quadrant ng bagyong si Tino ay mas mataas kumpara dito sa may bandang south quadrant niya. Mas mataas ngayon ang front quadrant kaya umaabot yan sa may bandang Luzon, ha. Kaya hindi pa rin tayo lusot sa mga pag-ulan po. Yan ay ngayong umaga hanggang alas 2 po ng hapon. Magiging maulan muna ang halos buong silangan ng bansa. Hindi masyado dito sa may bandang Palawan muna, pero mga mauulap ang hipapurin natin at kalat-kalat ang pag-ulan. Ganon din sa ilang bahagi ng Zamboanga Peninsula. Pero maulap at mga kalat-kalat na mga light drizzle ang iiral na mga pag-ulan ngayong umaga. Pagsapit naman mamayang hapon, 2 o'clock PM onwards, mga bandang hapon na po ay grabe na ang magiging pag-ulan sa buong Samar, Leyte, umaabot na rin sa Cebu, yan. Violent na rin, malakas na rin yung storm surge, Kaya kung titingnan niyo sa rainfall forecast ni Pag-asa pati yung storm surge, kulay pula na yan dito sa paligid na yan ng Eastern Samar. Kulay red na yan. And then nagyayelo na dito. Yan, naka-indicate na kay Pag-asa yan kung sisilipin ninyo. Kasi ganun din, dito rin nila kinukuha sa MSLP forecast o rainfall forecast po. So nakataas na rin, kabilang na ilang bahagi ng Calabarzon, Southern Luzon, nakataas din. Dahil mapapansin nyo po, yung quadrant, again, yung pinaka-quadrant ni Tino, mas mataas dito. Mataas dito sa may bandang front. Left and right, mataas.
Kaya asahan natin aabot yan sa Metro Manila, yung mga trough na yan na hahawiin ni Tino. Kaya uulanin din tayo dito sa Metro Manila at buong South Luzon. Malinaw yan ha. Very prepared po tayo. Asahan ang malawakang pagbaha dyan sa eastern part ng Visayas at ganun din silang bahagi ng Legazpi at Sorsogon po. Yan, malawakang pag-ulan po ang iiral dyan. Expected ang matinding baha at mga potential na pagguhon ng lupa. So be ready na lamang anytime. Mamayang gabi naman, so pagdating naman mamayang gabi, ito na, matitinding malawakan na po ang pag-ulan. Malawakan ngayon ang pag-ulan ngayon mamayang gabi, lalo na dito sa bebandang buong Leyte, buong Samar na. Which is inaasahan nga muna na po natin maglalandfall mamayang hapon o nitong mamayang gabi itong si Tino dyan sa pagitan nga po yan ng Surigao at ng Badanggian Eastern Samar. Didiscuss natin yung mga potential na ilalandfall niya mamaya. Pero asahan natin ay nakataas na sa possible tropical cyclone wind signal number 4 ang area na yan hanggang Cebu po yan, extended hanggang bandang Negros region po. Kung mananatili siya sa severe tropical storm kay Pag-asa, malamang tropical cyclone wind signal number 4 na nakataas na dyan sa buong Eastern Samar, buong Southern Leyte, yan nakataas yan sa tropical cyclone wind signal number 4. Pero kung sakaling itinaas na nila ngayon na naging typhoon category na rin kay Pag-asa, well, asahan natin tropical cyclone wind signal number 5 ang itataas sa buong Eastern Samar, Leyte, Cebu, all the way hanggang Panay Island na yan within 48-hour period po. So, yan po ha. Ingat po mga folks dahil asahan ang matitinding pagbaha, storm surge at grabing ulan ang aasahan po. Samantala, diretso agad tayo sa computer-generated tropical cyclone sector. Ito na nga po as of 11:45 AM na po. At yung kanyang 1-minute average sustained wind na ito, yung 1-minute average ay nasa category 1 typhoon na nga po ito. As of 11:45 AM, ang kanyang center air pressure ni Tino, international name na si Kalmaegi, correct me na lang sa aking pronouncement, ay nasa maximum sustained wind nito o yung kanya center air pressure pala is 980 hectopascals na. So napakababa na talaga. Yung kanyang maximum sustained wind in 1-minute average, 141 km per hour. Bugsong umaabot ng 184 km per hour. Pero yung 10-minute average, pasok na rin siya sa typhoon category. So inaasa na natin, nakataas na rin si Pag-asa niyan. Nasa 124 km per hour ito. Pero kay Pag-asa yan, i-fix nila yan sa 120 km per hour. At bugsong aabot ng 161 km o 160 naman kay Pag-asa, yung kanilang bugso. Ang bilis ng kilos niya, pakanluran, pero west-southwestward ito sa bilis na 24 km an hour. So medyo padaos-dos pa siya kasalukuyang medyo padaos-dos pa ang kilos niya. Yan, medyo bumababa pa yung trajectory niya dito. So parang halos gagayahin niya si Ursula, yung galaw ni Ursula. Halos kapareho kay Ursula kung mababa ang magiging trajectory niya. Kasi medyo sumubsob pa siya lalo oh. So, nagbabago pa yung kanyang trajectory. Well, malawak pa naman kasi talaga yung cone of uncertainty. At yung kanyang, yung sustain niya, nasa 124 km per hour na po. Samantala, yung distansya na ngayon, base dito sa aking TC sector, ang magiging reference point natin, Dinagat Island. Ang layo nito mula sa Dinagat Island ay nasa 269 km east ng Dinagat Island. Yan yung layo na ngayon ni Bagyong Tino. So halos malapit nito sa baybayin ng Dinagat. Baka mamayang hapon na lamang, mga bandang alas 5, nandito na yan sa halos baybayin na po ng Dinagat Island. Malapit dito. So mukhang dito ang magiging central niya o yung mga pinakagitna niya siguro. Baka dito ito dadaan. Well, tingnan natin. At mula naman dito sa bago nating binabatayan na pumalit kay 99W, tinawag nga pong Invest 90W. Yan, tanghalin tapat-tapat 12 o'clock PM. Although nasa 1,006 hectopascals na po yung kanyang center air pressure. So, posible nga po talaga na ito ang magiging candidate for tropical depression. Hindi kagaya ni 99W ay hindi siya naging tropical depression. So, within 24 or next 24 hours, posible na itong maging active na low pressure area ni Japan Meteorological Agency at sa loob naman ng 48-hour period, posibleng itaas na kaagad ito as tropical depression. So, tingnan natin dahil sa ngayon,
maliit pa ang tsansa nito o low chance pa na mag-isang ganap na bagyo sa susunod na 24 oras. Malinaw po yan. Ayun, indicated naman sa ating color ng signature. Naka-yellow pa naman siya, kaya low chance pa ito sa ngayon. Pero dahil nga po sa iba-iba nagiging lumalabas na forecast nito ay bahagya itong kumikilos pa northwestward po, pa ganun, pahilagang kanluran ng kilos niya. So mukhang humihina po yung ridge of high pressure area dito habang dadaan itong si 90W. Kung ganun ang magiging kilos po niya, ha. Yan. O, ito po yung pinaka-trough niya. Ito po yung ida-dark mode natin. Ito po yung pinaka-low level niya. Meron na agad nakikitaan na bahagyang low level convection. Ayun, medyo nagsisirculate siya ng konti. Kasi na-accelerate dito ng Coriolis kasabay pa ng trough ni Tino. Nanonourish lalo siya sa trough ni Tino. Kaya nagkakaroon siya ng mas organized na. Nagkakaroon na siya ng organized circulation. Dahan-dahan. Ayan, nakikita naman po ninyo. Mula sa pinaka-floating, kung titingnan natin ay kitang-kita naman po yung low-level convection niya. Ayan, nagkakaroon na siya ng low-level convection. Although shallow pa, medyo mababaw pa yung kanyang temperature. Nasa around 30 degrees Celsius po yung sea surface dyan. Kaya medyo nakikitaan na siya ng low-level convection. Ito naman yung floating ni Bagyong Tino. Halos meron na siyang may outer eye wall na siya. Halos malapit nang lumitaw yung pinaka-inner eye wall center niya ni Bagyong Tino. So mapapansin natin, pakilos ito papunta dito sa may bandang pagitan ng Gian Isla Samar at Dinagat Island. Yan. So ine-expect natin yung area na yan ay isa sa mga aring ilandfall ni Bagyong Tino. Yan, napaka-organized na po niya. Nagkakaroon lang ng medyo dry air dito sa packet niya. Nagkakaroon ng dry air packet dito sa pinaka-frontal quadrant niya. Kaya hindi pa gaano totally nag-enhance pero mataas na ang kanyang upward low level at yung pinaka-low level. Very synchronized na, very organized na po itong si Tino. Yan po. So yan po, ha. At ang layo nitong si 90W ay sa may bandang south of Guam pa. Pero kung susukatin natin mula sa Guam, ang layo nito 581 km southeast ng Guam. So halos south of Guam ang lokasyon niya. Base na rin dito sa ating tropical cyclone sector. So wala pa po, ha. Abang-abangan natin yan dahil kumikilos ito ng pa-west, southwestward sa 16 km an hour po. Pero wala pang indication na ito ay nag-upgrade ng kanyang maximum sustained wind. Kaya babantayin natin at titingnan natin yung forecast niyan. Mula kay Bagyong Tino ay ito yung mga multiple o tropical cyclone track combination natin. Yan, so malayo yung track ngayon o forecast ni Japan Meteorological Agency. Pero kung titingnan natin yung kanyang forecast error, mapapansin nyo po ay halos dito rin siya sa may bandang Hamonhon tutumbok. Yan, according dito. Or posible ring pumagitna, dito rin ang daan niya. Base sa pinaka-TC error natin ng Japan Meteorological Agency. So, posibleng pumareho rin ito sa mga track combination natin. Yan, ito po yung pinaka-mean track. Kung titingnan natin, halos pahamonhon din ang tumbok niya. Yun. Pero kung titingnan natin sa rest ng mga weather agencies, kasama na ang AI, ito po yung DeepMind AI. Dito naka-indicate siya, super typhoon. Pero 1 minute average po ito, kaya kung i-convert mo sa 10 minute yan, typhoon lamang yan. Which is kapareho naman sa forecast ng Joint Typhoon Weather Center at ni Pag-asa. Kay Pag-asa, naka-typhoon category na rin siya dito. Ayan, So bago ito mag-landfall, mamayang gabi, ay nasa typhoon category na daw ito. So baka ngayong umaga pa lamang o anytime ngayong umaga ay asahan na natin baka magtaas na rin si Pag-asa ng category kay Tino. Ita-typhoon category na rin siguro nila yan. So mula sa mga multiple o tropical cyclone track combination, gaya nating sinasabi, tatlo ang posible niyang ilandfall. Una, dito sa Hamonhon Island, mamayang gabi siguro. Pangalawa, sa bandang Loreto, Dinagat Islands, ang posibleng ilandfall. Dito, mas mataas ang confidence na maglo-Loreto daw ang landfall niya. Kasi pareho sila ni DeepMind, Pag-asa at ni Joint Typhoon Weather Center. Silang tatlo ay dito ang nakatutok ang kanilang forecast na maglalandfall sa may bandang Loreto.
yan, ng Dinagat Island ito unang maglalandfall, just in case po. Pangatlo ay kung pumagitna ito dito sa bandang Loreto at Hamonhon Island, kung sakaling pumagitna ay maaaring maglandfall ito either ng Silago or ng Abuyog. Yan, Abuyong, Southern Leyte. So tatlo ang posibilidad na magiging landfall scenario ni Tino ha. So ang pinakamataas na ngayon ng candidate na unang landfall sa Loreto Dinagat, pangalawa ang Hamonhon Island, or pangatlo ang Silago or ng Abuyog, Southern Leyte. So yan po yung tatlo ang posibilidad na ilalandfall niya, depende kung magbabago pa po yung trajectory track nito sa loob ng 24 oras ha. Pero malinaw dito na nasa typhoon category na po yung forecast niya bago maglandfall. So in-expect natin na aabot pa ito sa typhoon category bago maglandfall. And then, kung sakaling magdidinagat island maglalandfall si Tino, ay sunod naman niyang tatawirin ang Southern Leyte sa may bandang Hinundayan. At susunod naman ang bandang San Francisco Island or ng Carmen. Sa Cebu na po ito ha. So dito, apektado ang Bogo Cebu niyan. Mag-ingat po mga kababayan natin yan sa Cebu. Inaasahan natin, kinabukasan po yan ng umaga, ay apektado na po kayo ng sentro ni Bagyong Tino. Kaya mag-ready-ready na po tayo sa Cebu, lalo na sa mga taga-Bogo Cebu. Then expected po, posibleng magkaroon ng mga biglang sinkholes. Kasi dahil sa sunod-sunod na mga pagyiyinig dyan, posibleng po magkaroon ng sinkhole. Kaya aliso po tayo sa mga kababayan natin sa Bogo Cebu. Yan. Asahan na mataas na tropical cyclone wind signal ang itataas sa buong Cebu. Kabilang na ang dito sa may bandang Mactan, yan, hanggang Mandawi. So, inaasahan natin na dyan sa Cebu nga po, mga bukas po ng umaga ay dyan natatawid sa may bandang Cebu. And then next naman, ang ika-4 o ika-5 ilalandfall ni Tino ay ang Negros Oriental. Yan, ang Negros Oriental, tatamaan dito ang unang lalandfall sa Negros ay ang Calatrava or Taboso, depende sa magiging galaw, or kung bumaba man ito, magsa San Carlos ito or magkakanlaon. So, posibleng tumawid dito sa may bandang Kanlaon Volcano kung susundin ang trajectory ng DeepMind AI at ng Joint Typhoon Weather Center. So, apektado ang buong Bacolod niyan ha. So, mag-ready-ready po. Anong araw niyan? Malamang mga hapon po yan o gabi. Tatawirin naman ang buong Negros region hanggang Bacolod. And then, tatawid ito ng either ng Iloilo. So, apektado ng husto ang Iloilo at Guimaras Island bago ito umexit ng Antique. Probably mga bago mag alas 8 ng gabi ng hapon. So mga maghapon po mula Negros region hanggang Panay Island ay tatawirin ni Bagyong Tino bago mag alas 8 ng gabi. And then malamang kinabukasan na po siguro ng umaga ay tatawirin na nito ang area ng Palawan. Tatawirin nito ang Linapakan, or in case bumaba, mag-e-El Nido ito. So, posibleng mag-Linapakan ito or mag-e-El Nido sa Palawan hanggang sa umexit ito ng karagatan ng West Philippine Sea kinabukasan na ng umaga ng November 5 or ng Miyerkules. So, mga bandang Miyerkules pa po umaga ito, tuluyang mag-West Philippine Sea at inaasahan nga daw na e-exit ito ng Philippine Area of Responsibility. Probably ay mga Huwebes na po ng umaga. Approximate ahead of time na po yan ha, long range na kasi siya. So approximate ahead of time, mga November 6 o Thursday po yan ng umaga, posibleng umexit na ito ng Philippine Area of Responsibility. Kaya pag-asa is sa umaga rin eh. So mga Huwebes po ng umaga, inaasahan itong e-exit ng Philippine Area of Responsibility. So yun po yung ating pinakadetalye na analysis kung saan posibleng daanan ni Bagyong Tino. Kaya nga po sinabi na natin sa ating synopsis report, high risk po ang buong Visayas area. Pag sinabi natin high risk, mapanganib po ang dadaanan ni Bagyong Tino sa mga lugar na yan. Kaya hindi natin maiiwasan na magkakaroon talaga ng pinsala sa mga tanim, asahan din ang pinsala sa mga structure, yan, asahan na po natin yan, at mga pagbaha. Hanggang sa umexit na nga po ito
pagdating po ng either ng bandang Miyerkules, yan, mga bandang Miyerkules po ng umaga dito sa may bandang either Linapakan o El Nido, Palawan, dyan sa bandang West Philippine Sea ng umaga. Yan po yung ina-assume natin na within 48-hour period na magtataverse ito mula ngayong araw hanggang sa susunod na 48 oras po. Diyan, pag-exit nito ng West Philippine Sea. So, yan po pinaka-analysis at ito yung mga, kung titingnan natin isa-isa, yung mga cone of uncertainty nila, malawak pa, abot pa hanggang Bicol region, yung uncertainty, hanggang bandang Northern Mindanao, malawak pa po yung uncertainty ayon sa data feed ni Japan Meteorological Agency. Ito naman yung kay Pag-asa. Dito medyo mas makipot yung cone of uncertainty niya. Namamagitan lang sa Tacloban at bandang Surigao del Norte. And then, ang pinaka-widest niya hanggang Panay Island lamang at bandang Negros Oriental. Yan. So, dito mas makipot na po yung cone of error ni Pag-asa. Kay Joint Typhoon Weather Center naman, makikita natin ay medyo malawak din yung kanyang cone of uncertainty. Umaabot pa ng Sorsogon at Mindoro yung cone of uncertainty. Which ibig sabihin posibleng tumaas ito hanggang Mindoro or bumaba ng Padipolog o Puerto Princesa yung kilos ni Tino. Yan po yung indicated ng cone of uncertainty niya. Take note po sa pinaka-quadrant, ito nga po yung sinasabi natin, makikita nyo po ay mataas ang quadrant nitong bandang front, right. Ito po yung pinaka-delikadong bahagi. Kaya dito sa dadaanan na ito, dito sa area na to, ang most highly risk. Yan, yung area na yan. So, apektado ang Eastern Samar, Tacloban, Southern Leyte, Bogo, Cebu. Yan, pati ang Mandawi, sa Bacolod, sa Escalante, Cadiz, at sa Iloilo naman kasama at dito sa isla nito ng Guimaras. Ayun, Guimaras pala ang tawag dyan. So, yan ang highest risk po ito yung magiging pinaka-highest risk niyan. Yan. Yung moderate risk naman ay ang bandang Surigao del Norte, Bohol, katimugang bahagi ng Cebu, Negros Oriental, dyan sa may bandang mababa, kabilang na ang Dumaguete, hanggang Sipalay. Yan, medyo moderate. Ito high risk, moderate risk, moderate, and then ang pinaka-lowest, pinaka-outer na niya, na kung saan hindi sakop nitong quadrant na ito. So, ayan po yung sinasabi natin, kaya kung bakit tinotal na natin na high risk ang buong Visayas area. Yan. Kaya tinawag na natin na high risk yung area na yan. 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 Makikita nyo yan sa akin po sa aking Facebook page, ay very high risk ang area na yan. Ibig sabihin, napaka-delikado at mapiminsala ang aapektuhang lugar ni Tino. So, yun po yung ating analysis at ang DeepMind naman, yung forecast track ni DeepMind. Yan, so ito po yung malawak pa rin yung cone of uncertainty niya pero maliwanag na dito pinapakita bandang Dinagat Island din ang posibleng ilandfall niya. Kung hindi man, pag pumasok yung isa sa synopsis ensemble ni DeepMind, ay maaring mag-Southern Leyte ito. Ito ring isa. Pero yung isa, yung pinaka-mean, magdidinagat island daw siya. So, yun po yung pinaka-uncertainty niya, pero at least ay dito na talaga dadaan yan, si Bagyong Tino. So, yun po ha. At ayon sa akin tropical cyclone wind signal, estimated ito. Hindi po ito official. Tropical cyclone wind signal number 1 na po ang Surigao del Norte hanggang Tandag. Yan, abot na po. Kabilang na ang Siargao, pasok na siya sa tropical cyclone wind signal number 1. At yung bandang isla na ng Homonhon. Yan. Yan pa lamang ang inaabot nitong si Typhoon Kalmegi sa kanyang 1-minute average po. Yan po. Yan pa lamang po yung abot niya. Pero kay Pag-asa kasi ini-extend nila yan. Yan. Ini-extend nila yan hanggang dito. Yan. So, kung susundin natin ito, lalawakan natin yan, ay tropical cyclone wind signal number 3 na dito. Kay Pag-asa yan then tropical cyclone wind signal number 2 dito. Yan. Mga banda dyan. Signal number 2. Then, signal number 1 na dito sa pinaka-outer. Yan. Ito naman yung 1. So, ganyan po yung, yan naman yung estimated range ni Pag-asa. So, makikita nyo po yan sa
ating weather advisories. Yan, dito nyo po makikita yan. Yan. Ayan po yung latest niya. Nakataas na sa Tropical Cyclone Wind Signal number 3 ang Southern Leyte, Dinagat Islands, Surigao del Norte, yan, kasama ng Dinagat Islands yan, at bandang Gian Eastern Samar, Tropical Cyclone Wind Signal number 4, Rest of Samar, Biliran, bandang Surigao City, Bohol, Cebu, yan, Negros Region, at bandang Capiz, at Iloilo at Guimaras. Tropical Cyclone Wind Signal number 2 yan. In the rest ng Southern Luzon at Visayas at Northern Mindanao, nakataas sa Tropical Cyclone Wind Signal number 1. Umaabot pa hanggang Palawan. Yan naman yung sa Tropical Cyclone Wind Signals ni Pag-asa. So, yun po. Hindi naman tayo nagmi-miss ng mga analysis at comparison between Pag-asa at sa mga ibang mga weather agencies. So, yun po, mag-ingat po ang lahat at base na nun sa ating Spaghetti-O, Tropical Cyclone Intensity Forecast, mataas na talaga na magka-category 1 typhoon daw ito within 24 hours daw. Yan, naglalaro dito. So, mataas ang naglalaro. Pero, base dito, magla-landfall kasi siya. So, posibleng pag-landfall niya sa may bandang Southern Leyte, just in case, mababawasan ng maximum sustained wind. So, from typhoon category, pag-landfall niya ng bandang either ng Southern Leyte or bandang Dinagat Island, dito bahagyang bababa yung maximum sustained wind niya. So papalo agad siya sa pagiging severe tropical storm kaagad niya. So malinaw dito, bago mag-landfall ay expected typhoon category siya, and then pag landfall nito, bigla itong babagsak sa pagiging severe tropical storm. Ganun ang mangyayari kasi mababawasan nga po ng at least 20% yung maximum sustained wind niya pag nag-landfall dito. Yan. Pero medyo butas-butas kasi yung area na papasukin ni Tino, kaya maglalaro sa severe tropical storm at typhoon category ang magiging kategorya ni Bagyong Tino. So malinaw yan mga folks ha, na maglalaro yan sa severe tropical storm to typhoon. Regardless na naglandfall ito dito sa Dinagat Island or bandang Southern Leyte mamayang gabi. So maghanda-handa po mga folks. Kahit na mag-severe tropical storm yan, malaki pa rin ang high risk nito at magiging pinsala na dadaanin ni Tino dyan sa Visayas area. So, ito naman yung forecast and symbol. So, pare-pareho na talaga sila na yung mean track. Posible talaga mag-Dinagat Island ito o Southern Leyte. Yan, maliit na rin yung cone of uncertainty. At sa pinaka-deep mine AIN symbol natin, yung bago nating dinagdag dito sa ating tropical cyclone sector. Yan, so malinaw naman po na maliit na rin yung cone of uncertainty at dito rin ang ipinapakita na tutumbukin na Bagyong Tino. So posible pa rin itong mag-Southern Leyte or mag-Dinagat Island. So either way dyan or pwedeng mag-Hamonhon Island. So yan lamang yung area na posibleng i-direct landfall ni Tino mamayang gabi po ha. Yan, mga mamayang gabi po yan according do sa forecast natin. So, yan po yung magiging senaryo at yung magiging trajectory ni Tino hanggang sa ito umexit ng Philippine Area of Responsibility. Ngayon, nagtatanong, paglabas ba nito ng PAR, magre-re-enhance ba ito? Yes po, dahil dagat po yan eh. Posible pa rin siyang magre-enhance into typhoon category at hindi na may ialis ang potentially na mag-super typhoon pa yan. Dahil base dito sa wind speed categories ng deep mine, ay umabot pa siya sa super typhoon category range. Ayun o, nag-super typhoon category range siya. So, hindi pa rin natin inalis ang potential na magsusuper typhoon yan bago lumandfall dito sa Vietnam na naman. So, sa mga kababayan natin sa Vietnam, maghanda-handa rin po kayo. Inaasahan natin by 90-hour period. Pero kung titingnan natin sa combination, anong mga araw yan posibleng maglandfall sa Vietnam, dito sa may bandang Quai Nam, Vietnam, ay mga anong araw na ito? Ay hindi ito. Dapat ang titingnan natin dito kay GMA. So, mga November 7 po ng umaga. Na-expect maglalandfall na yan dyan sa may bandang Eastern Vietnam. So, mga Saturday o Sunday, maglalandfall ito dito. Kaya yung mga kababayan nating OFW sa may bandang Vietnam, mag-ready-ready po dahil posible pa rin itong umabot o hindi inaalis ang potensyal o posibilidad na mag-super typhoon po ito bago mag-landfall dito. Pero base dito sa mga forecast ni Japan Meteorological Agency at ni Pag-asa ay nanatili lamang daw sa forecast na hanggang typhoon category lang daw ang ilalakas niya bago mag-landfall ng Vietnam. So tingnan pa rin natin mga folks dahil
habang nandito yan sa karagatan ng West Philippine Sea, ay magre-re-enhance uli yan, magre-regenerate at posibleng lumakas. Magdedepende lang sa interaction ng malamig na northeasterly surface wind flow dito para pahinain yung intensity ni Bagyong Tino. So yun po yung mga senaryo kung bakit malabo ito or maliit ang chance niya na umabot pa sa super typhoon. Pero hindi natin inaalis o hindi natin nire-ruled out ang possibilities. Pero ang nasisiguro natin ay base na rin sa mga ensembles nito na mga weather agencies gaya ni Pag-asa at Japan Meteorological Agency at ni Joint Typhoon Weather Center, magme-maintain daw ito sa typhoon category daw. Yan. So malinaw yan mga folks baka may magsabi na naman sabi mo hindi siya magiging super typhoon. Pero bakit naging super typhoon? Kasi nga po yung pagtala natin ngayong araw ay iba na yan sa pagtala sa mga susunod na araw. Marami talagang hindi nakakaintindi ng mga ibang mga basher. Again, ang forecast natin ngayong araw, expected yan, iba na yan o nagbago na yan kinabukasan. Ganun po ang forecasting. Hindi naman pwedeng pag sinabi natin na magiging typhoon category ngayon, tuloy-tuloy na magiging typhoon category yan hanggang sa susunod na araw. Hindi po ganun. Nagbabago-bago pa po yan talaga. Kaya hindi natin pwede natin sabihin na halimbawa, typhoon category siya ngayong araw. Halimbawa, tapos ang forecast natin ay may maliit na chance na maging super typhoon. Tapos kinabukasan naging super typhoon. Hindi natin pwedeng i-debate na sabi ko kahapon ay typhoon lang daw siya. Pero bakit naging super typhoon? Hindi po ganon. Nagbabago yan per time ahead. Kaya nga po, ang sinusundan natin ay real time at yung pinaka-closest na pagtala natin ngayon. At asahan natin, iba na yan o nagbago na yan kinabukasan. So, wag po tayong mag-assimilate o pipilitin natin na nagbago tayo ng analysis kinabukasan. Kasi nga po, ang forecast natin, nagbabago-bago talaga yan. In ahead of time talaga. Hindi yan pwede o hindi yan maaaring pareho yan kahapon at ngayong araw at sa mga susunod na mga araw. Hindi po pwedeng ganun po yan. So, maaaring mag-degrade or maaaring mag-upgrade yan sa mga susunod na oras o sa mga susunod na araw po. Depende sa sitwasyon po. Kaya hindi talaga tayo pwedeng mag-forecast ng iisa lamang Yan. Kasi marami pa rin nagdi-debate ng ganung kondisyon. Na bakit sinabi ko nung nakarang araw, tropical depression lang aabutin. Bakit ngayong araw typhoon na? Kasi nga po, nung nakarang araw, tropical storm depression at tropical storm pa lamang naman siya nung nakarang araw Siyempre ngayong araw, iba na po yung forecast niya. Yan. Dito, iba na. Kasi nga po, nung nakarang araw, mahina pa siya Ngayong araw, malakas na siya. So, mapapansin nyo po, iba na po yung forecast niya kahapon o nung isang araw sa forecast ngayong araw. Ganon po yun. Nagbabago-bago talaga yan. Hindi talaga tayo pwedeng mag-constant na gano'n na lamang yung lakas ng isang bagyo. Nagbabago-bago pa talaga po yan. So, malinaw yan mga folks. Ngayon, silipin natin ang Tropical Cyclone Assessment Monitoring para dito kay 90W kung ano ang mga posibilidad na magiging kilos niya. Since itong si Bagyong Tino ay sigurado na natin o sigurado na tayo na dito talaga tutumbok yan sa Eastern Visayas na. So, titingnan natin yung magiging forecast ni 90W just in case dahil may mga empirical forecast gaya na lamang ni JFS, ayan, kumikilos ito pa Hilagang Kanluran at tutumbok daw ito ng Northern Luzon. Ayan dadaan muna siya sa may bandang South of Guam, then bigla itong kakanluran pa Northern Luzon. So, nagkaroon ito ng temporary na butas dito, kaya siya magno-northward and then magkakaroon na naman ng susunod na ridge of high pressure area, bigla itong kakanluran dito. So, nakataas na siya bago uli lumakas yung ridge of high pressure area dito sa Hilaga. Kaya mapapansin nyo yung galaw niya pa north-northwest and then bigla itong magwe-westward pa ganyan. See? Yung galaw niya pa ganyan north-northwest and then lumakas yung high pressure area. Bigla itong kakabig pa kanluran pa ganyan. So habang kumikilos ito pa north-northwestward pa ganyan, medyo mahina yung high pressure area dito sa Hilaga. Kaya nakakahilaga siya ng husto. And then siyempre, as time goes by, lumalakas muli yung ridge of high pressure area, bigla itong mahihirapan mag-forward, bigla itong kakabig pakanlura na. Kaya lang, nasa mataas na na siya, bahagi. Kaya daw ito tutumbok ng Northern Luzon. So, malinaw po yan At mula naman kay SMWF, ay dito nagkakaroon na rin siya ng accumulation. So, mapapansin natin, pahilagang kanluran din ng kilos niya.
So malamang kay Japan Meteorological Agency, tropical depression na yan. Anong forecast extension yan? Ang forecast extension yan, kung babasehan natin kay ECMWF, by November 4 po. Bukas. Yan, magre-reaccumulate siya bukas. Ngayong araw, medyo invest na po siya. And then bukas, medyo pulido na siya. Ayan. Then medyo kikilos ito pa northwestward. Yan. So malinaw yan, pa northwestward siya. Tataas siya ng tataas dito. And then, pagtaas niya rito, bigla raw itong kakabig pa kanluran pa ganyan. Yan. So yan po yung lumalabas. At kay NAVGEM naman, ganun din ang makikita. Ito po yung si Tino. Ito naman si 90W. Yan. Pagpunta rito sa may bandang Guam, sa may kanluran ng Guam, bigla itong kakabig pa kanluran. Kasi nga po, biglang dumaan. Lumakas po yung ridge of high pressure bigla dito. Kaso, nakataas na siya. Nakaangat na siya ng trajectory bago ito mag-westward. Ayan. So, malinaw po yan mga folks. So, hanggang Sunday, this coming weekend, ay ganyan na magiging galaw po ni Tino. And then, pagsapit po next week, this coming weekend po pala, mga November 8, Sabado. So, nandito na raw yan sa may bandang northeastern Luzon. Yan po yung forecast niya, ha. Hindi pa conclusionary na ganyan na magiging kilos niya. Sa ngayon ay ang nakikita natin medyo maghihilagang kanluran talaga siya. Yun muna ang sa ngayon na magiging analysis natin kay 90W. Pero aggressive kay NAVGEM, severe tropical storm kaagad siya dito. Halos typhoon category na agad siya dito kay NAVGEM. Pero kay ECMWF, hanggang tropical depression lamang ang nakikitaan sa kanya sa ngayon. Kay GFS naman ay almost tropical storm. Yan, magto-tropical storm siya. To severe tropical storm naman, pagtawid niya dito ng Guam by November 7 or sa darating na Biyernes. Pero nasa northeastern Luzon na yung pinaka-elevation niya. So, mapapansin po natin, mula kay GFS, ECMWF, up NAVGEM, ay halos magkakapareho sila na kikilos ito pahilagang kanluran. And then halos tutumbukin daw nito ang northeastern Luzon. Kay ICO naman, ganun din na pinapakita. Pa-northwestward din ang kilos niya at GAM. Ayan, Then, kakanluran nito pa-northeastern Luzon. So, mukhang pare-pareho ang ipinapakita nila. So, mataas ang confidence na tutumbukin nito ang northeastern Luzon. Ganun din dito sa Global Spectral Model. Ayan. Dito, malinaw na papasok daw ito ng Philippine Area of Responsibility, approximate, mga November 8 o November 9. So, mga Saturday o Sunday, next week, papasok ito ng Philippine Area of Responsibility na. So, yan lamang ang sa ngayon na ipinapakita pa lamang ng Japan Meteorological Agency. Sa mean sea level pressure, ito po yung pinapakita. So, aggressive na siya na tropical. Ayun, nag-tropical storm siya. So, nag-tropical storm po siya kay Japan Meteorological Agency. And then by either Sabado o Linggo, ay maaring pumasok na ito ng Philippine Area of Responsibility as tropical storm. Ayun, tropical storm kay Japan Meteorological Agency. Sa strike probability, na-post na natin niya sa Facebook page. Ganun din ang nagiging trajectory. Pahilagang kanluran din ang projection niya. Makikita nyo yan sa aking Facebook page na in-update natin kani-kanina lamang. So, ibig sabihin lamang dito mga folks, mataas po ang confidence na ang kilos ni 90W po ay tutubungkin daw ang northeastern Luzon. So, sa mga kababayan natin sa Cagayan, mag-ready-ready na po kayo sa darating na next week. Nitong darating na susunod, this week po, maghanda-handa na po tayo ha. Dahil bago mag-Biyernes o Sabado, this week, malamang nandyan na yan sa silangan ng Nodo Luzon. Lalapit na siya dyan sa inyo sa Cagayan. Kaya maghanda-handa na po tayo. Again, marami pa pong pagkakataon na magbabago pa po yung trajectory niyan dahil napakalayo pa po nitong si 90W. So, posible pa yung magdaos-dos o posible pa yung mas tumaas. So, depende na lamang po. Dahil sa ngayon, kung titingnan na o babalikan natin ang tropical disturbance, wala pa po tayong nakikitaan na magiging trajectory nito. Dito, wala pa siyang indication. Pero kung i-double check natin dito sa ating tropical cyclone forecast and advisories,
since wala pa naman, ay makikita natin dito sa ating available na data dito. Yan. Dito sa ating multiple track and symbol in adjust, wala rin pala. So, wala pa po kasi initial na pinapakita kung ano magiging trajectory niya. Yun, wala kay Tinyo ito eh. So, kay Bagyong Tinyo pa lamang ang pinapakita. So, sa ngayon, wala pa rin tayong initial na kung ano yung magiging galaw niya. Pero, base sa pinakita ko sa inyo kanina, sa Tropical Cyclone Assessment Monitoring, posible pa itong dumaos-dos, sumubsob, pwede pa itong sumubsoba, at pwede pa itong mas tumaas. So, depende na lamang po sa mga susunod na araw yung magiging galaw nitong si 90W. Kung sakaling pumasok ito, pagdating po ng weekend, either Saturday o Sunday, tatawagin na naman natin sa pangalan yan, kung sakaling mag-tropical depression yan, sa local name na Uwan. Yan, Uwan. Iwan ko ano ibig sabihin yan. Uwan naman ang ipapangalan natin sa kanya kung sakaling naging tropical depression siya or tropical storm pagkapasok ng Philippine Area of Responsibility sa susunod na weekend. Yan. Yan ang aabangan natin kung mangyayari yan. Sa ngayon, malabo-labo pa, medyo erratic pa po yung forecast nito, pero ang medyo mataas ang confidence, iisa ang ipinapakita ng GFS, ECMWF at NABGEM na ito daw ay hihilagang kanluran at maaring tumbukin ang Northeastern Luzon daw. Yan lamang ang sa ngayon ang pwede nating i-analyze dito kay 90W. Sa ulat lindol naman, well, nagkaroon ng malakas na, although nasa around magnitude 5 ito, kaninang madaling araw, mga alas 3, 8 ng umaga. Yan, na-detect ng aking seismograph. Malamang nag-alert yan, pero tulog po siguro ang inyong lingkod yung mga oras na yan. At may mga sumunod na lindol noong o kaninang mga bandang alas 4:38 ng madaling araw. So nagkaroon tayo ng medyo active na lindol kaninang madaling araw. So double check natin yan kung saan yan. Makikita natin dito sa data feed ni PBOX. Ayun nga, meron nga. Pero unahin natin kaninang 12:34 AM, well, sa bandang southeast ng Jose Abad Santos, Davao Occidental. Magnitude 4.1 po ito na may 60 km ang lalim. So malayo-layo ito pero karugtong pa rin yan ng tectonic o subduction plate sa may bandang Davao Oriental. Sumunod naman ang magnitude 5 nga po, 5.5 ito sa may bandang southeast ng Candoni Negros Occidental naman. Yan, so kalat-kalat na po yung mga pagyayinig natin. May lalim na epicentral depth of 89 km. Naganap ito kaninang 3:06 AM. So dito 3:06, mga 3:08 naman ito nag-arrive sa amin sa Caloocan. Ayan, kitang-kita naman po. So mataas yung naging travel times. 3:06 AM po ito dito sa data feed ni PBOX, magnitude 5.5. Yan. So nagkaroon tayo ng another magnitude 5 na naman ngayong buwan. At yung sumunod naman, probably itong kaninang 4 o'clock nga po. Yan. Yan, mga wala. Pero malamang 3 seismic yan. Ang meron kasi yung latest kaninang 12:14 ngayong hapon dito sa may bandang Balut Island na naman. So medyo magalaw-galaw na naman yung pagyayanig dyan sa may bandang Davao region. Especially Balut Island at paligid pa rin ng Manay, Davao Oriental. So maging alisto pa rin tayo mga folks dahil sunod-sunod talaga yung mga ganitong kalamidad. Bukod sa mga bagyo ay meron din tayong malalakas na mga lindol na umiiral ngayon. Then mga aftershocks pa rin ang sumusunod-sunod, kabilang na ang Calatagan, Batangas. So malamang ito yung na-detect na aking seismograph. Pero mahina masyado kumpara dito. Yan. Mayroong kaninang 4:38 nga po ng madaling araw. So kung titingnan natin ng teleseismic, kung teleseismic yan, double check natin. Mga 4 ng madaling araw. Ayun, 4:28. Magnitude 6.3 sa may bandang Central Afghanistan. Ito yung na-detect na aking seismograph. Yan, 4:38. 4:28 AM naman dito sa Afghanistan. Magnitude 6.3 po ito. So, teleseismic pala ito. Na-detect ng aking seismograph kaninang madaling araw. So, tuloy-tuloy na nadadagdagan na naman ang mga pagyanig at dalawa na ang ating magnitude 5 ngayong buwan agad. So, masyadong aggressive yung ating mga tectonic plate. Masyadong magalaw ang ating mga tectonic plate. Kaya, bukod sa bagyo, ay maging alisto rin tayo sa mga sunod-sunod din ng mga paglilindol.
Kung titingnan naman natin yung ating historical earthquake for month of November, since sunod-sunod pa rin ang mga aftershocks at may mga nadadagdagang mga malalakas na lindol, expected madami na kagad ang nadagdagan ngayong araw. Yung ating assessment for the month of October sa ulat lindol ay pinost na natin sa Facebook page, maging sa pages ng international para makita naman ng mga ibang bansa yung total na lindol natin sa Pilipinas na grabe last month. So month of October naman, yan, nasa total of 173 na tayo. 159 dito sa magnitude 2.0 pataas, 12 sa magnitude 4, dalawa na po ang ating magnitude 5, at so far yun lamang ang ating total earthquakes. Marami na kagad sa bayban ng Bogo, Cebu pa rin yung aftershocks dyan. Nasa around 50 total earthquakes. 19 sa may bandang Surigao at sa may bandang Davao Oriental naman ay 25. At 32 dito sa may bandang dulo ng Davao Oriental din. Na kung saan nagkaroon nga po ng magnitude 5 sa may bandang Tarragona, Davao Oriental din. So ito pong tatlo pa rin ang mas marami pa rin ang mga naitalang pagyayanig, kaya ingat pa rin yung mga kababayan natin sa Cebu, lalo na't bukod sa mga aftershock sa Bogo, Cebu ay yung magiging damage na gagawin nitong si Bagyong Tino once na tumawid na ito dito sa silangan ng Eastern Visayas at tatawid dito hanggang Central Visayas area, all the way hanggang Panay na po yan. So be ready na lamang po. At sa lindol naman, gaya nga po nating sinasabi, parati po tayo mag-iingat dahil tuloy-tuloy pa rin ang mga aftershocks. Sa ating annual earthquake frequency, well, nasa 18,909 agad ang total earthquake natin. Tuloy-tuloy pa rin ang mga nadadagdagan na mga pagyayanig. At narito naman ating 3-day to 8-day weather forecast para sa araw ng Lunes, November 3, 2025. At hanggang dito na lang po ating daily weather bulletin at analysis para sa araw ng Lunes, November 3, 2025. Huwag pong kalilimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.nemoweather.com para sa babang detalyeng gusto malaman na hindi natin isama ngayong tanghalit hapon na. Sa ating report at asahan lang magiging maulan na po sa atin sa Metro Manila. Gaya na ang aking report kahapon, unti-unti na po yan at mas magiging mas masungit na ang panahon ninyo
dyan sa Visayas. At again, mag-iingat po ang mga kababayan natin dyan sa may bandang Visayas dahil sa asahan na very high risk po ang magiging epekto na dala nitong si Bagyong Tino. Mag-iingat po ang lahat at lumikas na po kung kinakailangan talaga lumikas po dahil malaki po ang magiging pinsalang dala niyan at posible pang magkaroon pa ng pagkasawi ng buhay. So hanggat maaga pa ay gawin na po natin ang pag-iingat. At visit sa ating website sa gusto malaman pa rin pinaka-dynamic events mula sa reading ng aking aparato sa Caloocan, lalo na't inuulan-ulan kami ngayon, at sa data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.